Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan itong post recently sa social media na kung saan is nag-viral at talagang pinag-usapan ng mga valuable supporters. Itong sinasabi nila na kung gusto ba daw natin na makita itong si Rondina dito sa koponan ng CCS or Creamline Coal Smasher. So itong post na ito is inulan po ng samot-saring reaksyon kung gusto nga ba ng publiko or ng mga valuable supporters na lumipat na lang itong si Rondina dito sa Creamline Coal Smasher mula sa kanyang kupunan na Chocomocho Flying Titans. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So kamakailan lang po is meron pong pinag-uusapan na naman online itong issue dito kay si Rondina kasi tapos na tayo dito sa issue naman ni Gemma Galanza na bakit hindi pa siya sumampa dito sa CCS. Okay, at lately is na natin na pag-usapan natin, natalakay natin na isa sa mga reason is na late itong si Gemma Galanza kung kaya hindi na lang siya nagsuot ng kanyang jersey dito sa Creamline doon sa last na laban nila kontra dito sa Signal HD Spikers. But mamaya po mga kapolitika is meron pang laban itong CCS kontra naman dito sa Farm Fresh Foxes. Okay, at the same time meron ding laban itong Signal HD Spikers kontra dito sa Kurashiki Ablay. So kung sino po sa dalawang team na ito ang mananalo, either Signal or Kurashiki po ang makakalaban ng Creamline Coal Smasher dito sa finals kasi sigurado naman na final round na itong Creamline Coal Smasher base doon sa kanilang mga naunang laro kasi wala pa nga silang talo. Okay, but ngayon ang ating pag-uusapan mga kapolitika is itong si Rondina kasi merong nag-viral at merong nag-trending na post online kung gusto ba daw natin na makita itong pangmalakasang performance talaga ni Rondina kasi doon nga sa All Filipino Conference ay marami rin ang nalungkot kasi nga silver lang ang nakuha ni Rondina dito sa kanyang kupunan na Chocomocho Flying Titans kasi marami ang tumutulak sa kanya na sumali na lang dito sa Creamline para rin maranasan niya yung championship kasi so far is itong Chocomocho Flying Titans ay talagang silver lang yung pinakamataas na nakuha. So gusto ng mga supporters na at least man lang is makapag-championship rin itong si Rondina kasi nasasayang yung kanyang effort at yung kanyang pagod. Okay, but on the other side naman is meron namang mga ibang mga comments somehow na wag na daw sumali itong si Rondina dito sa CCS kasi kawawa itong Titans just in case iwanan niya mga kapolitika. So paano na lang yung maging kapalaran ng Titans most especially dito sa All Filipino Conference. Okay, so both sides is nakuha natin. Merong iba na gusto para raw makapag-championship rin itong si Rondina. And on the other hand naman is meron namang nagsasabi na kasi hindi na nga sigurado na andito pa si Gumabaw dito sa All Filipino Conference kasi usap-usapan ngayon na isisettle muna ni Gumabaw itong kanyang personal life. So kumbaga is merong kapalitan itong si Gumabaw na malakas rin, which is undoubtedly itong si Rondina ay talagang pasok na pasok dito sa posisyon na iiwan ni Gumabaw. Okay, but ang rin naman kasi dito is baka babalik rin itong sila Valdez at itong sila Galanza at the same time itong si Toots Carlos. So yun ang ating aabangan kasi parang naman na lahat na ata ng mga star players at mga malalakas na mga players is andito na nakatambak sa Creamline. Okay, so parang kawawa naman yung mga ibang team, especially itong Titans na kung saan is ang kagandahan naman kasi dito sa Titans mga kapolitika, isa susunod na drafting yan kasi nasa bottom sila, di ba? So sila yung isa sa mga pinakaunang team na mag-pick ng pinakamagagaling na mga players mula dito sa UAAP or itong mga rookies. Okay, so actually ang pinipinpoint nga nila is itong si si Belen or either itong si Solomon. Ito yung gustong kukunin ng Titans. Okay, ang problema kasi dito sa Titans is kinakailangan na i-fix talaga nila mga kapolitika yung kalang sistema kasi malalakas naman yung mga players nila. Andyan yung si Dindin Manabat, diba? Andyan malakas yan at veterana na player, so may katulong siya
na magbuhat ng Titans kasi okay naman din yung kanilang depensa. Okay, but dito sa side ni Cici Rondina na kung saan siya daw yung kapalit niya Gumabaw at meron din palang mga usap-usapan na itong si Valdez is wala rin kasiguraduhan na sasampa dito sa Creamline sa All Filipino Conference kasi parang meron din pala siyang issue sa kanyang personal life na ang sinasabi is tutukan naman ni Eliza Valdez itong kanyang personal life. Siguro is meron siyang mga asikasuhin mga kapolitika kasi all throughout her career talaga is dito lang talaga nakatutok sa kanyang profesyon itong paglalaro sa kanyang kupunan na smasher and sometimes dito nga rin sa national team. Okay, so tayo personally ba ay okay lang sa atin na sumampa itong si Rondina dito sa Creamline Pole Smasher. So yung aking personal dito na pananaw mga kapolitika ay magstay na lang or manatili na lang itong si Cici Rondina dito sa kanyang current na club team which is itong Chocomocho Flying Titans kasi parang kawawa rin naman na iiwan ni Rondina itong kanyang kupunan na Chocomocho Flying Titans kasi hindi naman natin alam baka sa mga susunod na conferences ay lalakas yung kanyang team at kaya na lang talunin itong Creamline Pole Smasher kasi ito talaga yung tinik dito sa championship ng Chocomocho Flying Titans kasi idagdag mo pa dito sila din Santiago Manabat at hopefully is makuha nila itong si Solomon at itong si Rondina maglalaroin sa All Filipino Conference. So talagang pasabog itong dala ng Chocomocho Flying Titans. Okay, so ang talagang kinakailangan lang na malusutan dito ng Titans is ito talagang Creamline Pole Smasher kasi doon sa naunang mga conferences ay talagang sila yung nagbakbakan mga kapolitika dito sa finals which is second place lang itong Titans. So once andito na si Solomon, talagang obviously is yan ang isa sa mga matitinik na magiging players ng Titans sa All Filipino Conference most especially. Okay, so ito yung ating abangan mga kapolitika but so far ito yung ating personal na opinion at yung mga pinupush ngayon tinutulak ng mga tao na lumipat na itong si Cici Rondina dito sa Creamline para naman matikman yung championship. Okay, but sa sinasabi nga natin is pwede naman sila mag-champion dito sa Titans most especially na andito yung mga magagaling na rookies nila. At the same time andito rin si Dindin Santiago Manabat although nawala lang sila ng mga key players rin especially itong sila Madi Madayag, itong si Cherry Nunag but hopefully si Nunag is baka babalik na rin sa All Filipino Conference kasi meron na nga go signal mula sa PNVF na yung mga players sa Team Alas is maglalaro na dito sa kanya-kanyang club team dito sa PVL. Okay, so ito yung ating abangan mga kapolitika and so far ito yung mainit ngayon na pinag-uusapan online kasi talagang tinutulak at talagang pinupush nila na itong si Cici Rondina ay sumali dito sa kupunan ng Creamline Pole Smasher and sa tingin naman natin is maging kawawa po ang itong Chocomocho Flying Titans. So kumbaga is kung mahal talaga nila itong kailang sister team ay dapat magparaya naman sila na hindi lahat ng mga star player ay kukunin nila papunta dito sa Pole Smasher kasi andito na nga yung mga star players talaga at yung mga MVPs. So ano pa ba yung hahanapin ng Creamline? At sa sinasabi ko nga na kahit sinong mga players naman, kahit yung mga average players ay talagang kung nahahasa yan ni Coach Sherwin ay talagang umaatikabong yung kanilang mga performance sa loob ng court. Okay? So mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito na ngayon ay gusto ng mga supporters na mapabilang sa Creamline itong si Cici Rondina? Payag ba kayo or dapat na manatili lang siya dito sa Chocomocho Flying Titans? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.